Sabi ng iba, kapag ang tindahan mo daw ay utang ang puhunan, hindi raw ito magtatagal at magsasara daw ito agad-agad. Totoo ba yun, mga kasari? Ayan. So yun po ang ating pag-uusapan for today's video. Yun po mga kasari ay sabi-sabi lamang, hindi po yan totoo. Maliban lang po kapag ang isang sari-sari store owner ay hindi po talaga marunong mag-handle ng kanyang kautangan sa labas. Kaya po talagang magsasara ang tindahan nila or ang tindahan mo. So para maiwasan yan mga kasari, nasabi nila kapag utang, ayan hindi na magtatagal. So para maiwasan yan, meron akong tip para sa inyo. Ayan, so for today, dapat lang po talaga, kapag ikaw po ay nangungutang, dapat number 1 tip, dapat active ka po sa tindahan mo. Ikaw mismo po ang magmamanage sa iyong mga paninda. Ikaw din mismo ang magro-rolling ng iyong mga stocks. And ikaw din mismo ang mag-handle ng cash flow mo. Ikaw din mismo ang magbabudget ng pera mo. Dapat alam mo rin, kasari, kung paano ikaw magtabi para hindi ikaw ma-compromise kapag nandyan na ang mga singilan portion ng ating pinagkakautangan sa labas. Diba mga kasari? Kasi po kapag hindi po tayo active sa ating tindahan, iba po ang pinagbabantay natin. So, ang cash po natin ay hindi po natin talaga mapapansin kung ating tindahan ay kumikita ba ito o hindi. Kasi dapat po ang iyong tindahan, kayo po mismo ang maghahawak nito. Kumbaga, hands-on po dapat tayo sa pagbabantay ng ating tindahan. Lalo na kapag ang ating tindahan ay utang ang puhunan or partly nangungutang tayo, naglo-loan tayo sa labas. So para hindi tayo makompromise at tayo ay makapagbayad, tayo po dapat ay hands-on sa ating tindahan. Para po hindi tayo makompromise at ma-minimize natin ang mga expenses at malalaman natin kung kumikita ba ang ating tindahan o hindi. Ayun, active meaning maaga kang magbukas, active ka sa mga stocks mo, namimili ka palagi, nagro-rolling ka palagi, chine-check mo ang iyong pera sa iyong bentahan mo araw-araw sa iyong kaha. Ayan. Dapat lagi po tayong hands-on mga kasari para maiwasan po natin na malugi, makupitan tayo, masobrahan ng expenses, di ba? Kasi kapag iba ang nagbabantay, hindi po maiwasan yung kukuha ng isang chips, isang drinks, or yung mga matatamis natin ng mga chocolate like mga Cloud9, mga Beng-Beng, ayan, mga Chocomocho, yun po ay masarap na snacks. So kapag nandyan po, iba po yung nagtitinda, lalo na't mahilig po sa matamis ang nagbabantay, of course, kukuha ng soft drinks, kukuha ng mga matamis na pang snacks, at kung mahilig naman sa chichirya, lagi pong kumakain ng chichiryas. Ayan, so makita mo na lang yung basurahan sa harapan ay mapuno na ng mga kinakain niya. So kaya po dapat tayo po kasing mga may-ari, mga kasari, tayo po ay nagmamahal sa ating mga paninda. So hindi po natin ito kinakain basta-basta. Dahil tayong mga tindera o tayong mga may-ari, alam po natin na kapag kumain ka ng isang perasong chichiryas, ilang chichirya ba ang dapat nating ibenta para mabawi natin ang isang kinain natin na chichirya. Ayan. Lalo na po mga kasari kapag tayo po ay nagre-rent kagaya ko, then kung iba ang nagbabantay sa tindahan natin at may utang pa ako sa labas, may rent payment, may rental payments pa ako, electricity, tubig pa. So kung iba yung pababantayin ko, baka hindi ako makapagbayad sa aking mga obligasyones sa labas every end of the month, di ba? So kaya ako kahit pagod na pagod, kahit parang mababali na yung tuhod ko, so ako pa rin nagbabantay. Kung hindi ko naman kaya, so nagpapahinga ako sandali, mga 1 hour, 30 minutes, sinasara ko yung tindahan ko. At syempre, humihiga-higa, nagpaparest-rest ka kahit papano. Nakakapagod din namang magbantay sa tindahan, lalo na wala kang kasama. It's okay din kung may kasama ka, pero kailangan talaga ikaw ang nagkakaha, ikaw ang nagsusukli, ikaw ang nagbabantay sa pera mo, di ba? So, kahit nga mga anak natin mga kasari, pag sila ang nagbabantay, lalo na't mahilig kumain, o diba, kundi palulugi ka. Ayan. So, itong video ko na to, is para ito, yung mga basic lang to mga kasari, yung mga natural na mga bagay na nangyayari talaga. As in human being, normal po yan talagang kakain ka, ayan. Pero mami-minimize yan kapag may-ari mismo ang nagbabantay sa tindahan mo. Ayun, kakain ka ng isang ganito. Okay na yan, isang ganito. At least ito, tag-2 lang to. Diba? Tag-2 lang.
So, kukuha ka ng medyo na ano, kukuha ka ng isa nito kasi 2 piso lang yan. So, hindi masyadong magastos. Not unlike kung kukuha ko talaga ng isang Cloud9. So, isang box, isang Cloud9, ano na pala ngayon mga kasari, tag 100 pesos na ang Cloud9. 100.85 cents na dito ang isang box ng Cloud9. So, ang bintahan ko ng Cloud9, 10 pesos pa rin naman kasi nandiyan pa tayo sa 20%. Pero sus imagine, sa 100, ibig sabihin 20 pesos ang tinutubo mo sa isang box. Ibig sabihin, 2 peraso lang ang tubo mo o kita mo sa isang box ng Cloud9. Tapos kukuha ka ng isa, kundi isa na lang. Kukuha pa ng iba pang nasa family, kukuha pa ng isa, kundi wala na. Kukuha naman ng iba ng Cloud9 kasi masarap yun, lalong maubos, di ba? So, wala ka nang tutubuin, wala ka nang kikitain. Down below, nagtataas ng oro. Unti-unti na ba ang umaakit ang price ng bigas? Dito kasi sa akin, ayan, unti-unti na. Kahapon, kumuha ako ng isang bigas ko, yung imported natin na klase ng bigas, nagtaas ng 50. Ngayon naman, umorder ako muli kasi ang bigas ko ay 4 na sako na lang ang natira. Guess what mga kasari? Another 50 na naman ang taas. So, ibig sabihin kahapon at saka ngayon, 100 na agad-agad ang itinaas ng bigas. So, sinabi ko sa aking wholesaler na pinagkukuhanan, ay madam, bakit po ganon yung dito sa tabi ko? 50 pa rin, hindi pa siya nag-additional another 50. So, diba? So, depende rin kasi yan mga kasari sa wholesaler na pinagkukuhanan natin. Itong aking wholesaler, super active, no? Super active magpataas ng presyo niya. Kahapon lang 50, again today 50, so 100 na. What if tomorrow 50 again, so 150 na. O diba? So kakaiba rin siya magpresyo mga kasari, no? So well, depende yan mga kasari sa pinagkukuhanan natin. Pero talaga, nag-akyat ng paunti-unti ang presyohan ng bigas natin ngayon sa market. Ayan. For today's video mga kasari, pakita ko sa inyo ang natira kong bigas. Ayan, as you can see. Ayan na lang po mga kasari. Orange na lang nandyan. Wala na yung sa taas, diba? So, diba, ang sabi ko sa inyo, ayokong makikita yung beauty ko dito sa loob. O, diba? So, ayan na. Kaya nag-order ako muli. At yun, sabi, mataas na naman daw. So, wala tayong magagawa. Tumaas na naman daw. So, yung aking tag price, mag-a-adjust na naman ako. Diba? Sabi ko, ayoko sanang magbaba ng price. Yung pala, nakakagulat. Magbago na naman ako ng presyuhan. Imagine nyo, 50 pesos sa 25 kg. So, ibig sabihin, 2 piso yan. More than 2 pesos. Diba ang itinaas? Ngayon, another 50. So, again, 4 pesos na ang itinaas kung magkakaganon. Kasi sinabi ko sa kanya, madam, baka naman pwedeng as is muna. Huwag mo na ipatong yung 50 kasi nakaraan. Dito sa tabi ko, yung 50 niya, hindi pa niya pinakawalan yung another 50 na increase. So, sabi niya, sige, as is muna, 50 lang ulit muna. Hindi mo na mag-additional 50. Ay, Diyos ko. Kaya diba, nakakaloka. Nakakaloka ang mga wholesaler. Pabigla-biglang taas, pabigla-biglang baba ng presyohan dito sa ating mga bigas. So, diba, tayo ay maliliit lang ng mga retailer. So, wala tayong magagawa. Panibago na ng mga adjustments sa ating tag price. So, yun lang ang share ko for today's video mga kasari. Puno ang ating tindahan kasi namili po tayo. Nag-order sa online at namili dito actual. So, yun lang po ang share ko for today's video. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye mga kasari!